rockin' with it. Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then of course, gusto ko rin batiin ang mga kaibigan natin sa mga iba't ibang panig ng mundo from USA, Canada, ayan. Syempre may mga kaibigan din tayo from Australia na tumututok dito sa Samsam TV. May mga kaibigan din tayo syempre sa Middle East. Nako, ang mga taga Middle East dyan na laging sumusubaybay. Maraming salamat. At higit sa lahat, syempre, ang buong sambayan ng Pilipino, di ba? Kasi syempre, puro Pinoy naman talaga ang audience natin. Kasi hindi naman ako nagsasalita ng Chinese, hindi rin ako nagsasalita ng English sa mga vlog ko. And then, ayun. So, happy ako kasi nandiyan kayo araw-araw, lagi-lagi. Sa tuwing mag-upload ako, lagi talagang may tumututok dito. At maraming salamat, di ba? So, yung mga pagmamahal ninyo, talagang ramdam ko talaga yan. Oo. Anyway, so pag-usapan natin ngayon about Indonesia. Oo. So, bakit sa tingin ninyo ang Indonesia hindi na nanalo sa Miss Universe? Ano nga ba ang kulang sa kanila? Bakit hindi sila nagwawagi? Oho. Imagine ninyo, 73 years ni isa wala pang naging Miss Indonesia sa Universe. Dahil ba saan ba sila may kulang? Ano ba ang nagiging problema, di ba? Pero di ba yung ibang country, ang Thailand, nakadalawa na. So, ang inaano nila yung pangatlo. Tayo naman, nakaapat na, di ba? So, eto ngang bansang Indonesia, oo, na sinasabi nila powerhouse na daw sila, charot. So, yan. Bakit nga ba hindi sila nananalo? Ano ba ang nakikita ninyong problema sa kanila? So ako tingin ko dahil siguro yung beauty nila hindi ganun ano ba yun? Ka-appealing. Oho. So ayun yung isa sa mga nakikita ko. Kasi kung papansinin ninyo, ang lahi kasi ng Indonesia talagang 100% puro. Oho, puro sila eh. Ang dugo nila talagang medyo matapang. Oho, kaya kapag tinignan mo, especially sa mga girls, bihirang-bihira ako makakita na girl na, alam mo yun, sobrang ganda niya talaga dahil, Miss Indonesia siya. Oo, wala akong makitang ganon. Yung medyo, yung dating kasi nila, medyo matapang talaga yung mukha nila. Lalo na yung mga mata. Oo, matapang talaga. Kaya siguro, isa yun sa mga nagiging problema, yung appearance. Oho. Hindi mo masabi na, ay, ito pang Miss Universe to. Yung mga tipong ganon. Imagine ninyo, 73 years, walang nanalo, di ba? So, yon, isa yun sa mga nakikita kong problema. Matatalino naman ang mga Indonesian eh. Lalo na kapag nagsasalita sila o nagbibigay sila ng opinion nila, sobrang okay. Sobrang talagang kaya nilang makipagsabayan. So, wala akong nakikita dun sa problema sa comm skills nila kasi nakakapagsalita naman sila ng English. Tapos, yung mga kilusan naman nila, bongga, di ba? So, yon. So, isa yun sa mga nagiging, lang talaga nila, yung appearance talaga nila, hindi ganong kapak, o hindi ganong kakabog yung beauty na nakikita sa kanila. Kung comm skills kasi yun talaga, magaling naman sila doon. May height naman sila. Kung tutuusin, di ba? Kung titingnan mo yung katawan nila, talagang winner. Tapos, siguro isa to sa totoo lang, feeling ko nga nung panahon noon ng IMG ba yun? Or nung basta, etong mga 2000s, di ba? Yung mula 2010, 11, di ba? Pumapasok sila sa semifinals. Pero, tawag dito? Ang nangyayari sa kanila, parang feeling ko kaya lang naman sila na papasok sa semifinals because of Puteri Indonesia, di ba? Kasi di ba yung winners kasi iniimbitahan sa Indonesia, pag Puteri Indonesia. So parang consider na parang, sige, bigyan natin sila ng spotlight. Kaya parang feeling ko, nung time na yon lagi sila pumapasok. Pero kung titignan mo naman yung mga beauty ng mga candidates nila,
nung time na panahon na pumapasok sila sa semifinals, Diyos ko, nakakaloka. O, di ba? Mas maganda pa nga yung hindi na sila nakakapasok kasi yung mga beauty ng mga yun, medyo talagang may ibubuga. Tapos yung height, matatangkad din, di ba? Matatangkad din naman yung mga Indonesian beauty queen eh. Kaya nga nanalo sila ng Miss Grand kasi di ba yung candidates nila noon matangkad, oo, sobrang tangkad. Pero yung ganda, parang feeling ko hindi naman ganun kaganda. Maganda lang yung appearance niya sa camera, ganon. Anyway, inapi naman natin ang bonggang-bongga. And then, ayun. So, parang feeling ko kailangan talaga nilang magpalahi, oo, sa ibang lahi. Para magka-produce sila ng mga, in the future makapag-produce sila ng mga beauty queen na talagang masasabi mo, wow, beautiful, di ba? Kasi di ba sa Thailand, tingnan mo, ang mga pinapadala nila ngayon, yung mga mistisa, yung mga may lahi, di ba? Antonio Porcel, may lahi yan. Tapos si Oppo, may lahi din yan. Kumbaga parang, ang Thailand kasi, nalahian na sila ng mga British. Kumbaga, may mga British blood na yung mga nagiging candidates nila sa beauty pageant. Or kung hindi man British, American or Australian. Kasi ayan yung mga foreigner dito eh. Pero kasi, ang Indonesia kasi, hindi sila para pang open na magpalahi sa ibang lahi. Yung ganon. Kasi, alam niyo sa totoo lang, pag ganon ang ginawa nila, doon pa lang sila magkakaroon talaga ng maaari na bonggang-bongga na na mga beauty queen talaga na masasabi mo, wow, ang gaganda, di ba? So, yon isa yun sa mga dapat nilang gawin. Na magpalahi na sila sa mga ibang lahi. Ayun, alam ko na ang ang dugo nila ay medyo matapang, pero pag nalahian naman yan mga yan, ay Diyos ko, gaganda yan, di ba? Pero maswerte ang Pilipinas kasi, tayo kasi variety, yung mga beauty natin, merong black beauty, merong mga mistisa, di ba? May Kastila, tapos merong mga Haponesa o mga ganon. Kaya talaga yung natin, Benetton, yung ganda natin ay pasok sa Benetton, di ba? So yon. So marami tayong pwedeng i-offer. Ayun din yung isa sa mga nakita kong advantage natin bilang powerhouse. Kasi yung mga candidates natin, hindi iisa lang ang mukha. Hindi lang mukhang Pilipina or mukhang Asian. Maraming klase. Ayun naman ang kinaligwak ng Venezuela. Kasi ang Venezuela kasi yun at yun at yun at yun at yun yung nakikita mo sa kanila. Kaya ang ending, ayun, naliligwak na sila. Kasi hindi na ganong kaganda, hindi na surprising yung beauty nila. Hindi ba katulad sa Filipina beauty queen na, this time magpapadala sila ng black beauty. This time magpapadala sila ng Filipina beauty. This time magpapadala naman sila ng mestiza beauty or ng Japanese beauty, mga Chinese beauty, mga ganon. So, marami tayong ino-offer. Kaya, nananatili tayo sa powerhouse. Ang Venezuela kasi yun na. So, maswerte tayo. Lalo na ang Pilipino, maganda kasi yung dugo. Sa Thai na hindi pa eh. Kasi di ba yung Thai, yung mga nila, parang mas matapang pa din yung dugo ng Thai more than doon sa foreigner. Kaya yung mga foreigner na Thai dito, parang ang tagal lumabas ng ang tagal lumabas ng dugong foreigner. May estudyante ako, may dugo siyang foreigner, pero ang nakikita mo sa kanya, Thai talaga. Pero ngayon lumalaki na siya, nakakatuwa kasi parang lumabas na yung lumalabas na yung pagka-foreigner niya, ang gwapo niya na ganon. So, ayun din yung nakikita ko sa mga sa atin, sa mga Pilipino, na talagang pag lumabas talaga yung dugong foreigner, parang ako lang, yung tsura ko, Diyos ko, Lord. Di ba? Ganda. So, yon ganon. So, sa Indonesia, dapat ganun yung nakikita sa kanila. Diyos ko naman, meron nga silang magaling na kandidata, magaling mag-English, pero ayun, ligwak yung beauty, di ba? Hanggang top 10 lang, hindi pa tumugtog ng top 5. Kinabog pa ni Pawin Soda rin. Dahil si Pawin Soda, kung tutuusin naman sa totoo lang yun during that time, 2019 ba? Oo.
yung 2019 na yon, sa totoo lang, dapat si Indonesia, kaya niya na pumasok sa top 5 nun eh. At parang feeling ko, kaya niya na mag-top 3 at pwede pang manalo. 'Di ba? Kaso ang naging problema, yung beauty nga eh, doon sila napag-iiwanan. At ang nangyari pa, lumamang pa yung beauty ni Pawin Sudadurin. At mas nakarating pa si Pawin Suda sa top 5, oh, di ba? So, yon. Kaya sabi ko, mahihirapan talaga ang Indonesia. Ewan ko kung ano nila, pero tingnan natin sa susunod. Kahit na sa Miss World, hindi din sila makaariba pa eh. But good luck. Good luck sa kanila. And I wish na sana may Miss Universe girls na from Indonesia ang makakuha ng corona ng Miss Universe. Diyos ko, magpoprotesta siguro yung lahat, no? Kakaloka. Anyway, so, syempre, looking forward pa rin ako na manalo sila sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Ano ba nagiging problema talaga ng mga taga-Indonesia? Bakit hindi sila nanalo? O kaya nakakarating man lang sa top 5 sa Miss Universe. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo dyan? Don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.